Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Purihin ang iyong pangalan, o makapangyarihang Diyos. Narito kami ngayon sa iyong harapan upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami ay makasamba sa inyo. Samahan po ninyo ngayon kami sa aming mga tahanan. Manatili nawa sa amin ang inyong pag-ibig at pagkalinga. Tanggapin po ninyo ang pagsamba dahil para po sa inyo ang pagsambahay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Paghingi ng kapatawaran sa kasalanan. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Dahil po dito, ating matahimik na ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Kapahayagan ng kasalanan. Tayo pong lahat, humihingi po ako ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Sa mga pasakit sa aking kapwa, kasinungalingan, sa maruming pag-iisip at puso, naway pahintulutan mo ako na magkaroon ng malinis na damdamin, gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Amen. Ang pagkakasala mo'y pinalis ko na pawing ulap ang nakakapara. Ika'y manumbalik yamang tinubos na ipinalaya kita. Minamahal na mga magulang at mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tayo pong lahat, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Tayo po ay manalangin ng kapatid.
Diyos na mapagpala at nakita sa lahat, Ikaw na pinagmulan, nagtataguyod at nagpapanatiling namin buhay dito sa lupa. Kami po ay lumalapit sa iyo sa isang panalangin ngayong umaga. Ang aming panalangin pastoral ay para lamang nilapit sa iyo ang lahat ng aming dalangin bilang isang iglesia. Ang dalangin ng iyong mga anak na nagtitikon ngayon sa aming mga tahanan para sa aming pagsambahay. Dakilang Panginoon, nais namin ihayag ang aming panalangin ito sapagkat alam namin sa aming mga sarili. Sa maraming kaparaanan ay binigyan mo kami ng mga biyaya at pagpapala. Mga pagpapala na nagbibigay sa amin at nagpapanatili sa amin ng kaaliwan ng buhay at ng pagkasama-sama bilang mga kapatid. Salamat sa mga araw na binibigay mo sa amin ng nakaraang isang linggo. Salamat sa iyong pagpapagaling sa mga karamdaman. Salamat sa mga pagkain sa pagkainan. At salamat din, Panginoon, sa maraming beses mo kami pinatatawag sa bawat naming panalangin. Kami na hindi kalugod-lugod sa iyo ay nagkakaroon pa rin ng karapatan ng harap sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. At sa aming paglalagong ng buong isang linggo, kami ay dumadalangin, hinihiling ang inyong presensya sa aming pagsamba ngayon. Kami na mga dumudulog sa iyo, ay humihiling na kayo ang mag-ingat sa amin at magpala. Bigyan mo kami ng kagalingan kung kami man ay may mga karamdaman. Bigyan mo kami ng aming pangangailangan. Samahan niyo ang aming mga kaanak na malayo sa amin. Bunsod ng COVID-19 na nagiging pangtangang buhay ng sangkatauhan. Nangangailangan na kami ay mag-iwalay-walay. Ngunit ang pananampalataya ng iyong itinuro sa amin, nagbibigay sa amin ng pananatiling magkakasama sa pamamagitan ng iyong aba at iyong pagkalinga sa bawat isang iyong mga anak. Kaya Diyos na makapangyarihan sa aming panalangin ito, abot niyo ang bawat sambahayan, abot niyo ang mga kapatid namin na malalayo sa amin, sapagkat kami dumudulog sa isang panalangin sa iyo, na huwag po kaming lalampasan o Diyos. Kami lagi mong isipin, lagi mong alalahanin, at lagi mo at patuloy mong bigyan ng biyaya at pagpapala. Diyos na pagpangyarihan sa lahat, kami po ay malapit sa inyo. Nawa ang pagkakataon ito na kami ay magkakaroon ng mga pagsamba sa aming tahanan. Manatili kami sa pananalangin at pananampalataya sa iyo. Magtiwala kami na ikaw ang Diyos na buhay na magbibigay ng lunas sa aming mga suliranin. Magtiwala kami na ikaw ang magkakalog sa amin ng aming mga hinihiling. Lalo higit ang mga kahilingan namin patungkol sa COVID-19. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga tao at mga buhay na kilitig na nito. Bigyan mo ng kaaliwan at pananampalataya ang sino mang wala nito. Mga humihina ang pananampalataya dahil nagkaroon at nabawasan ang kanilang sambahayan dahil sa sakit na ito. Kaya nawa ang magpalinaw ng hangarin ninyo sa kanilang buhay. Ngayon din, Panginoon, ang mga mamamayan, ang mga tao na ngayon ay sinecheck bilang patient under investigation. Mga nag-positive ng COVID-19. Sila ang mga nag-aalala ngayon sa kanilang buhay. Diyos na kapangyarihan, dinggin mo ang kanilang panalangin. At ang panalangin namin bilang iyong mga anak, nawa ang mga hindi pa nagpa-positive ay mag-negative sa test. Dahil ang bawat dagdag na tao na nabibilang sa positive COVID-19
ay nagdudulot ng takot sa aming mga puso. Nagdudulot ng kababawan ng aming pananampalataya. Kaya Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang tumugon nito. Ipakita mo sa amin ang iyong anisin. At sa pangalan ni Jesus, ang mga ito ay mag-negative sa test. Dinadalangin din namin ang mga kasama namin sa aming pananampalataya na kailangan magpatuloy sa pagtatrabaho para magampanan ang tungkulin sa bayan namin bilang doktor, bilang nurses, bilang mga tumutulong sa publiko. Lahat sila, Panginoon, ay nangangailangan ng tulong mo. Iiwas mo sila sa karamdaman, iiwas mo sila sa virus na maghahatid ng takot sa kanila. Upang sa lahat ng araw, Ikaw ang kanilang pananampalatayanan at maniwala sila sa kanilang sariling pananampalataya sa inyo na Ikaw ang magpoprotekta sa kanila at ang iyong banal na dugo ang sasakop sa kanilang buhay upang hindi lumapo ang sakit na ito. Dumadalangin din kami, Panginoon, sa sabay-sabay na pagsamba ng buong Iglesia Ecumenical ngayong umaga. Sa aming mga manggagawa, sa lahat ng miyembro namin, na kayo ang magtakip sa amin ng iyong pag-iingat. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming bansa at ang aming pagsamba ngayon. Diyos na makapangyarihan, tulungan mo kami, paliwanagan kami sa araw na ito, at ihandog namin ang aming pagsamba, panalangin, ang ibigay namin ang pagmamahalan ng aming mga tahanan sa panahon ito. Gamitin namin ito upang mapagpatingkad pa namin, mapayabot pa namin at mapatingkad sa iyo ang aming pananampalataya. Salamat, O Diyos, sa iyong kabal. Salamat sa iyong pagkalinga. Minamahal namin kayo, aming Diyos. At nawa ang mensahe na ibibigay mo sa amin ngayong umaga ay bumuhaw sa aming puso at isipan. At ikaw ang makita at ang mensahe mo ang aming maramdaman, hindi ang iyong tagapanghayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Pagbasa ng susing talata mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 10, mga talata 1 hanggat 41. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kaniyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito ay sinugo. "Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki,
Ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos, sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Nagsiyasat ang mga Pariseo tungkol sa pagpapagaling. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pagdilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiram niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako at pagkatapos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay? Kaya tinanong niya uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya ay isang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon at tinanong sila, anak ba ninyo ito? Talaga bang siya ay ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam po naming siya ang aming anak at siya ay ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya ay may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay may sapat na gulang na, siya po ang tanungin ninyo. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo, alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi, tugon niya. Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ako'y nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa'yo? Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyo maging alagad niya? At siya'y inalapusta nila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki. Iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Ang kabulagang espiritual. Nabalita ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't itinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sagot ng lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon,
sabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi niyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita.
Magandang umaga po mga kapatid, tayo po isang daling manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maging kalugod-unawa ang mga salita ng aking bibig at ang bubulay-bulay ng aming puso sa iyong paningin ng maging kaya-kaya. Aming Diyos na aming malaking bato at Panginoon Diyos. Pagpalain mo ang araw na ito, pagpalain mo ang aming pagsamba, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po muli. Tayo po ay nasa panahon ng ating pagsambahan. At ito pong pagkakataon ko ay pagkakataon na tayo ay magdaos ng pagsamba, sabay-sabay maging sa ating mga sariling tahanan. Maganda po ang ating talata at ang talatang ito ay nagpapaalala sa akin ng mga trivia. Kasi po, noong ako ay nag-aaral pa ng elementarya, mayroon akong teacher, si Mrs. Brion. Siya ay napakahilig magbigay ng mga trivia. Kaya siguro ako nasanay na naghahanap lagi ng mga trivia sa aking mga binabasa, sa aking mga naririnig, kahit sa sermon, kahit sa banal na kasulatan. At palaging hinahanap ko yung trivia, yung special na malamang hindi alam ng iba na pwede kong ibahagi at pwede kong tandaan at pwede kong ikwento. Kaya siguro ganito ang aking tingin sa talatang ating pinagbabatayan. Mayroon akong mga nakilala na lamang trivia sa mga talatang ito. Mula sa Juan, Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 4. Alam kong medyo mahaba, pero makikita natin ang kahalagahan ng salaysay nito mula sa banal na kasulatan dahil binaliwanag dito kung ano ang sitwasyon ng Hudyo, ano ang sitwasyon ng mga Pariseo at ano si Jesus at ang paningin niya sa mga pagkakataon nabanggit sa talata. Ang unang trivia na ating nakita ay ang trivia patungkol sa pagtingin ng mga Hudyo sa isang taong may kapansanan, lalo na yung mga may kapansanan mula pa sa kanilang kapanganakan. This is a good trivia where the Jews has the power to make conclusions. Kung mapapansin po natin sa talata, sabi po sa talatang 2, ang tanong nung makakita sila ng isang bulag nung ipanganak siya. Sabi ng alagad, Rabbi o Rabbi, sino po ang nagkasala sa ipinanganak ng bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Makikita po natin na agad nasasabi ng alagad na may kasalanan, kaya may kapansanan. At ang tanong niya, sino po ang may kasalanan? Hindi niya tinanong kung totoo po ba. Ngunit dahil sa tradisyon ng mga Hudyo at sa kanilang mga turo na tinanggap, naniniwala sila na may kasalanan alinman sa magulang o sa kanilang supling ang magkaroon ng kapansanan ng isang bagong anak. Nabanggit pa rito na sino ba talaga? Imbis na sabihin na tama ba ang kanilang paniniwala. Ganito rin ang sinabi ng mga Pariseo sa talatang 34 na sinabing ipinanganak ang makasalanan at ikaw ang nagtuturo sa amin. So nakikita natin na from the Jews to the Pharisees, pare-pareho ang turo nila. Iyan ang isang trivia na pwede natin matutunan. The Jews easily conclude dahil sa kanilang mga turo, dahil sa kanilang mga tradition. Ang isa pang trivia, kung mayroon silang power to make conclusions, there is also the power of the Pharisees to investigate. Nag-imbestiga sila. Isang simbahan na nag-iimbestiga. Hindi natin ginagawa yan sa panahon na ito. Ang batas na nag-iimbestiga, but during those period,
we will learn that even the church, like the Pharisees at ang relihiyong Hudyo, ay nag-imbestiga. Kaya sinabi sa talatang 13, dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag kasi para imbestigahan. Sa talatang 18, sinabi niyan, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay dating bulag, kaya pinatawag nila ang mga magulang ng taong yaon. So there is this power to investigate. Kahit mga magulang, pinatatawag para tanungin. Mahalaga sa kasi sa Pariseyo ang mga pangyayari ito dahil parang makukwestiyon ang kanilang kapangyarihan dahil sa pagkagaling ng isang bulag mula sa kapanganakan. So they have to really investigate. They have to know the reason why. Inuuna nila ang kanilang sarili sa halip ipagdiwag nila na may isa silang kapananampalataya na matagal nang nasa labas ng simbahan. Alam nila na itong kapananampalataya ito yung nakakakita na. But instead of the celebration, they have the power to investigate and they proceeded investigation. Bukod sa power nila to conclude, the power to investigate, isa pang power na palagay ko yung power din natin is the power to judge. Sabi nga sa Itbulaga, huwag kang judgmental. Ito yung trivia na natutunan ko sa mga talatang ating binasa kanina. Ito yung ikatlong trivia. Dalawang din sa mga Pariseyo, dahil immediately, nakapaghusga sila. Sabi nila sa talatang 16, nang mabalitaan nila na isang lalaki na si Jesus ay nagpagaling, sabi nila, hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinangingiling ang araw ng pamamahinga. Dahil hindi siya nangiling, ibig sabihin may ginawa siya sa araw ng pamamahinga. Actually, yung ginawa niya ay labag sa batas. Ano ba yung ginawa niya? Ano yung pagsuway na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa batas ng mga Hudyo? Ang unang pagsuway niyan, yung dumura sa lupa sa batas ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga, ito ay pwedeng maituring sa pagtatanim at ito ay pagtatrabaho. Kaya ito ay labis na pinagbabawal sa maraming batas na gawa ng tao at gawa ng mga Hudyo. Ang ikalawang matuturing natin paglabag niya sa mga patakaran at batas ng mga Pariseyo o ng Hudyo ay yung pag-uutos sa isang paralitiko na sabi niya, mag-ugas, maghilamos ka. Ang paghihilamos niya is kasalanan, pagsuway, kasi bawal mo ng maghilamos. Kailangan manatili ka sa iyong sariling tahanan, kailangan wala kang gagawin. At ang higit sa lahat, taking all in all, ang pagpapagaling. The fact na may gumaling, may nagpagaling. At kung may nagpagaling, may gumawa ng trabaho. At kung may gumawa ng trabaho, ito'y labag sa tradisyon. So easily, the Pharisees judged. Nakapaghusga sila sa isang bagay na nangyari. At dahil dito sa paghuhusga nito, mga kapatid, dahil dito sa iba't ibang mga paniniwala at iba't ibang batas, very trivial. Mga bago lang siguro natin narinig ngayon. Pero dahil ito ay nagiging patakaran, ang nangyayari po sa ating mga kapatid, we lose sight of our faith. Napapabaling ang ating pananampalataya sa iba't ibang mga bagay hanggang imbis na magtiwala tayo sa Diyos, ang nangyayari ay iba ang nakikita natin because of the many traditions, because of many trivial things na dumadagdag sa ating kalaman, ngunit hindi naman kailangan sa isang pananampalataya. Kaya ang sagot ng bulag na nakakita, nakitanong siya kung sino
ang nagpagaling, ang sagot niya, siya ay propeta. Hindi niya nasabing diretso na galing sa Diyos ang aking pagkakitang muli. Hindi niya sinabing isang milagro ito na bigay ng Diyos. The only thing he can conclude, para lang matahimik ang mga Pariseo, ay ito'y mula sa isang propeta. Propeta, hindi Diyos. Ganyan din po ang nangyayari sa atin. Kapag tayo ay nag-uusga sa mga tao, we turn to different understanding of the miracle that God is showing us. Hindi natin naiintindihan ang milagro at ang hindi milagro. At ang tingin natin, kailangan natin ipaliwanag ito, kailangan natin malaman kung ano ang punto. Ngayon, ito yung mga trivia. Pansinin natin ang ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo ang ginawa niya. Nakita ni Jesus na mayroong isang lalaki na pinanganak na bulag. Naglalakad siya sa kalye. Nakita niya, malaki ang posibilidad na itong lalaki ito ay pinabayaan ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kaanak. Pinapabayaan siya. Ngunit para kay Jesus, hindi siya dapat pabayaan. It doesn't matter kung siya'y pinanganak ng bulag. It doesn't matter kung siya'y pinapabayaan ng kanyang mga kasama sa tahanan. It doesn't matter kung bawal na magpagaling sa araw na iyon. What matters most for Jesus Christ, hindi niya pwedeng pabayaan ang isang tao na may pananampalataya at nangangailangan ng tulong. Isa pa, kung babalik natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus, sa mga Hudyo, ang mga pinanganak na bulag ay kasalanan. May kasalanan. Pero hindi ito ang nagbigay. Hindi ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. At ang paliwanag niya, ipinanganak na bulag ang lalaki ito hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang at ito ang kanyang binigyang tingin mga kapatid, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. It is beyond any conclusion, beyond any law, beyond anything else. Sinasabi niya na ang isang kapansanan, ang kadahilanan, ay upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Even this man who is born blind has a purpose. Kahit ang isang lalaki na pinanganak na bulag ay mayroong kadahilanan kung bakit siya pinanganak na gano'n. Ano ang kadahilanan? Sapagkat kailangan mapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating mga tao. Kung nais yung punto na yan, pwede po yung panoorin ngayon ng isang video na nakakapukaw ng damdamin at isang tao na pinanganak na may kapansanan. Tunghayan po natin ito. What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale, and was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it.
And the whole church was mourning, you know, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, you know, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has? And I said, God, until you answer me that question, I will not serve you. And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub? And yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man, and that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mum, she said, Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you. And those seeds started penetrating in my heart. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, why was this man born that way? Jesus said, it was done so that the works of God may be revealed through him. And in 2 Timothy 3, verse 16, it says, all scripture is God-breathed. And I believe God breathed in me life and faith. This faith came over me, this peace came over me, and I felt like God answered my question. And what was the question and what was the answer? The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But what was it specifically for you that made you say, Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow? Right. Because there was nothing else I could find. There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am, why I'm here, and where I'm going when I'm not here. And I haven't found that truth anywhere else but in Jesus Christ. And it was in Jesus Christ where Nick found the strength to do what many thought would be the impossible. It's so hard to be strong when people constantly say, you're not good enough, you know, go away, you know, we don't want anything to do with you. Nick, you're a nobody. Nick, you can't do this. Nick, you can't do that. Nick. In life, if you don't know the truth, then you can't be free. Because then you'll believe that the lies are the truth. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. This is not about Nick. It's not about Nick's capacity and capability to become this conqueror. I am nothing. I'm nothing. God, though, lives in me, and I now live in His strength.
And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. And what would you rather? Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. In the last decade, Nick has shared his story in 24 countries to over 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same. God loves you, that He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Napakaganda kong video clip. 8-minute video pero napakaganda na tinuro sa atin sa storya ni Nick Vujicic. At makikita natin dito na may dahilan kung bakit dapat may panganak na may kapansanan. Sa huling bahagi po ng talata, tumayan ulit natin ang paraan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano siya nagtuturo sa atin sa kanyang buhay dito sa lupa. Makikita po natin at makitutunan natin ang isang magandang aral, ang follow-up. Sabi sa talata, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo, kaya tinanong niya ang lalaki ng matagpuan na ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sa ating mga sinasabihan, nilalapitan, para sila ay mapalapit muli sa ating Panginoon, para manubalik ang kanyang pananampalataya. Sa ating mga nilalapitan, sa ating mga pinaalalahanan, kailangan po ng katulad ng ginawa ng ating Panginoon Jesus. Follow up. Purposely, Jesus Christ approached and went back to the man na dating bulag. At sinigurado niya na naintindihan ng taong ito ang aral na binigay sa kanya at ang milagro na binigay sa kanya ng Diyos. Ang pananampalataya niya nagpagaling at ang pananampalataya din niya ang dapat magpanumbalik sa kanya sa kanyang pagsamba, paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Ito ang ibig sabihin sa huling talata. Bagaman meron ang pag-uusap ng Pariseo at ng ating Panginoon Hesus, kung sino ba ngayon ang naiwang bulag, sa tingin ng ating Panginoon Hesus, yung nakakita ay nagkaroon ng bagong pananampalataya, na-revive ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Datapwat yung mga Pariseo, sila ay nanatiling bulag. Hindi sila nakakakita ng tamang pananampalataya. Mga minamahal na magulang at mga kapatid, nawa ay nato tayong muli sa mensahe
ng mga talatang ating pinag-aaralan ngayon. Naway ang ating espiritu ay muling nabusog sa salita ng Diyos ngayong umaga. Sa mga natanggap ng buong mundo at mga nangyayari at nagaganap sa buong mundo dahil sa COVID-19. Huwag natin isipin o isisi sa Diyos ang mga ito. Buksan natin ang ating isipan dahil mula man sa tao ang sakit na ito o ito man ay pinahintulot ng Diyos, iisa ang mahalaga na dapat natin tandaan. Sa ganito nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang dapat natin laging isipin. Ito ang sagot na mula sa ating Panginoong Hesus at pinapaalala sa atin. Dahil sa tunay na kanyang kaparaanan, ang kapangyarihan ng Diyos ay mahahayag sa atin kung sapat ang ating pananampalataya, sapat ang ating pagtitiwala. Ang kailangan lang, handa tayong lumapit sa Kanya. Anuman ang nangyayari sa ating buhay, anuman ang sakit na ating pinaharap, lumapit tayo sa Kanya sapagkat mahahayag ng Kanyang kapangyarihan sa atin. Batidin natin, mga kapatid, sa mga talatang ating napag-aralan na ang tao ay may kakayanan na magdala ng maling paniniwala. Katulad ng Pariseo na sila ay may maling paniniwala, they can influence the others' belief hanggang sa magtulang ito sa maling pananampalataya. Kapag mali ang ating mindset, nagdadala ito sa lahat ng tao na nakatingin sa atin ng maling paniniwala at maling pananampalataya. Katulad ng mga narinig natin sa ating social media. Kapag tayo ay nakatingin at nakatutok sa social media, para tayong napakabilis at nagkakaroon tayo ng katulad ng power ng mga Hudyot ng mga Pariseo, the power to conclude, the power to investigate, and the power to judge. Dahil dito, nakikita natin sa social media kung ano ang iniisip ng mga tao. Nandiyan ang fake news, nandiyan ang maling paniniwala sa pagtrato ng pagkakataon at nagpapanik-parking. Nandiyan ang iba't ibang paraan para magdala ng takot, magdala ng paninisi. Paninisi sa mga inchik, paninisi sa paniki, kung saan-saan lang dadalhin ang sisi. At dahil dito, pati pagtalikod sa aral ng ating Panginoon ay nangyayari din sa atin. We lose our real focus. Ang focus ng ating pananampalataya, ang focus ng ating pagtitiwala sa Diyos ay nawawala dahil sa mga ito. Nalilimutan natin unahin ng Diyos at ang ating mga desisyon at ang gusto natin gawin ay mag-imbestiga, alamin ang totoong pangyayari. Pero dapat tayo higit sa lahat ay nagtitiwala. Sabi sa Juan 13:7, hindi mo maunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin ito pagkatapos. Sinabi ng ating Panginoong Hesus ito dahil hindi natin maunawaan kung ano man ang nangyayari ngayon. And we don't have to investigate. We don't have to get to the real cause or the root cause. All we have to do is continue believing in God. Nalilimutan natin magtiwala sa Diyos dahil tayo natatakot. Nalilimutan natin ipanalangin ang ating mga kapatid na mga may karamdaman dahil tayo nag-i-focus sa ating pananampalataya. Sa pagkakataon ito, mas kailangan ang focus, mga minamahal ng mga kapatid. Hindi kailangan ang takot. Sabi sa 2 Timothy 1:7, sabi rito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig
at ng kausayan. We are not given the spirit of fear, but we were given the spirit of love and of clarity. Ito ang binigay sa atin ng Diyos. Magkaroon ng pag-ibig at malinaw na pananampalataya sa ating Diyos. Tandaan po natin, katulad ng sinabi sa Lucas 18:27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. At dahil dito, kailangan natin magtiwala, mga kapatid, sa Diyos. Katulad ni Nick sa ating nakita sa video, ang sabi niya, "Do you trust me?" Sabi ng Diyos sa kanya, "Do you trust me?" Tiwala lang, mga kapatid. Tiwala lang sa ating Diyos na sinasandalan. Tiwala lang sa ating pananampalataya sa Kanya. We trust Him, and we trust Him always. Mga kapatid, tiwala lang. Tiwala sa mga pananampalataya natin. Let's all trust Him and trust the faith that He has installed to every one of us. Sabi sa awit 9:10, at silang nakaalam ng iyong pangalan ay naglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, hindi mo pinababayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Tayo lahat, mga kapatid, ay manalangin. Kakibat ang buong sangkakristyanuhan. Gayahin natin ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Yesus na magkaisa at manalangin, higit sa lahat sa panahon na ating inaharap ngayon. Dapat nating tandaan na Diyos lamang ang makasasagot sa nangyayari ngayon. Tayo ay tinawag ng Diyos upang ipanalangin at ipadamarin sa ating mga kapwa ang pag-ibig bilang tunay na diwa ng pagsamba natin sa Diyos. At dapat po natin tandaan sa pagtatapos, mula sa talatang 35 hanggang 41, ang ating panalangin, ang ating dapat gawin, samahan natin ito ng buong pusong paggawa, pananampalataya, na magaganap ang mabuting layunin na maibig natin ng Diyos at maibigay at mahihain ng Diyos. Saan natin ng Diyos ang ating pananampalataya para sa iba. Nawa, hindi tayo magbulag-bulagan ng minamahal ng mga kapatid sa ating kasaluluyang hinaharap sa COVID-19. Patuloy tayo magsama-sama. Magsama-sama tayo sa ating mga sambahayan. Bagamat magkakalayo tayo ng lugar, tayo ay nananatiling isa. Dahil iisa lamang ang iglesia, iisa lamang ang ating paniniwala at pananampalataya. Itanyag namin ang tunay na diwa ng pagsamba sa Diyos na hindi makasarili, na may pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan, at pagdadalanginan para na rin sa iba. Ito ang pairali natin sa ating pagsambahay ngayon tungo sa gumagawang pananampalataya ng ating Panginoong Yesus ang nagturo sa atin. Ito ang mensahe ng Diyos sa ating ngayong umaga. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Manalangin po tayo lahat para sa panalangin ng may tanging pasasalamat. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, patuloy kami lumalapit sa iyo sa pagkakataon ito para sa aming mga tanging pasasalamat sa iyo. Ang iba sa aming Panginoon ay nais lumapit sa iyo at magpasalamat dahil dinagdagan mo ang taon ng kanilang buhay. Ito man ay taon ng kanilang kapanganakan o taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang bawat taon na dinadagdag mo at sa araw na ito na binigay mo sa kanila ay lubos nilang pinagpapasalamat at nalalaman nila na ito'y galing sa iyo.
Ang iba naming mga kapatid ay pinagaling mo sa karamdaman. Karamdaman na nagkalimlay sa kanila, nanatili sila sa kanilang mga tahanan at hindi sila nakagawa sa kanilang mga gawain. Ngunit sa pagkakataon ito, sila inyong pinagaling, kaya sila ay nais magpasalamat sa inyo ng isang tanging pasasalamat. Ang iba naming mga kapatid ay nagpapasalamat din sa inyo sa biyaya at pagpapala sa mga malalaking biyaya na hindi nila akalain na kanilang matatanggap. Kung matagal na nilang pinapanalangin sa pagkakataong ito ay inyong binigay sa kanila. Makapangyarihan ng Diyos, sila yung malapit sa inyo. Sapagkat alam nila na lahat ng mga bagay nito ay mula sa inyo. Sa pamamagitan nga po ng pagtataas ng kamay ng iyong walang pagulong halipin, ay dalhin mo ang basbas ng pagpapala na nagmumula dyan sa iyong sinapupunan sa aming mga kapatid na may tanging pasasalamat ngayong araw na ito upang maramdaman nila ang inyong pagtanggap sa kanilang pasasalamat at marinig kong patuloy ng kanilang mga dalangin sa mga pasasalamat na ito. Sa iyo, kapurihan sa lahat ng biyaya at pagpapala sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain mo kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin mo ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Iligap gawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na sa umagang ito, bagamat wala kami sa iyong banal na templo at na sa kanya-kanyang sambahayan, ay kami ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong napakadakilang pangalan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Bagamat ang buong mundo ay nagdaranas ng napakatinding krisis ngayon, ngunit ang iyong pagpapala, patnubay at mga biyaya ay patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakabiyayang mensahe ng salita ng buhay na aming narinig ngayon. Nawa hindi ito lamang aming narinig, kung hindi ito ay aming maisagawa, paibahagi higit sa lahat sa mga kapatiran namin na hindi namin kasama ngayon sa pananambahang ito. Panginoon, maraming salamat po.
At nawa sa muling pagkikita-kita namin ng mga kapatiran. Sa tuwina mula ngayon, hinihiling po namin na ang presensya ng iyong banal na Espiritu ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Minamahal ka namin, Panginoon, sapagkat sa mga pagsubok na aming dinaranas ngayon, alam po namin na ipinadarama mo lamang ang iyong walang hanggang pag-ibig sa sangkatauhan. Muli, Panginoon, maraming salamat po at nawa ang aming samo at hiling sa pagkakataon ito, tuwi na ang iyong banal na pangalan ang aming nasa isipan. Alam po namin, Panginoon, na higit sa lahat ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan ang aming isinasamo at hinihiling. Ito po ang aming sama-samang samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Minamahal na mga kapatid, sa Kanya na mapag-iingat sa inyo pag hindi kayo magkasala at magpagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon natin, sa Kanyang ang napurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.